Ang matalim na ugong ng fluorescent lights ay lumalamon sa bulungan ng buhay sa opisina, pero hindi para kay Lian. Gumagalaw siya sa loob ng artipisyal na bukang liwayway na ito, halos nawawala, parang bahagi lang ng gulo sa trabaho. Ang palagi ang suot niyang asul na jumpsuit at dilaw na guwantes na parang kulay ng pula ng itlog ay hindi lang uniforme. Ito ay panakip, parang pangalawang balat na nagtatago sa bawat pino niyang hugis. Ang mga empleyadong abala sa kanilang araw-araw na gawain ay madalas siyang mabangga. Tumudulas ang sapatos nila sa kanyang mga paa. Pero kumikirot lang siya, hindi naglalabas ng kahit anong tunog. Parang takot, masira ang marupok na balanse ng kanyang pagiging hindi nakikita. 2 taon na siyang parang multo dito. Tahimik na anino, perpektong ginagawa ang kanyang trabaho. Sahig, bintana, basurahan, lahat sa ganap na katahimikan ng hindi man lang nagtitingala. Natunaw ang araw sa dilim ng opisina. Si Lian, abala sa monotono niyang paggalaw ng mop. Nililinis ang opisina ng punong ehekutibo, si Gino Ramirez. Umalis na siya, hudyat ng kapayapaan, pero bigla ay lumitaw ang anino niya sa pintuan. Sa likod niya ay nandoon ang figura ni Carlo Reyes, ang deputy, at ang kanilang mga boses, matalim at tensyonado, ay pumasok sa opisina, parang malamig na hangin. Bukas ang napakaimportanteng negosasyon sa mga kasosyo mula sa silangan. Carlo, ang boses ni Gino Ramirez, na karaniwang kumpiyansa, ay binutas ngayon ng takot. At wala tayong translator. Hindi biro ang simultaneous translation. Hindi yan parang text aggregator lang. At hindi yan simpleng English, kundi Chinese. Naiintindihan mo? Nasa bingit tayo ng kapahamakan. Kumunot ang noo ni Carlo Reyes, parang nakaramdam ng matinding sakit. Yung translation bureau sa itaas, wag naman sana, Gino. Yung Chinese translator nila, napakawalang kwenta. At ang mga sinulat nilang translation ay parang gawa ng grade 1. Mawawala sa atin ang deal kung hindi tayo makapag-usap ng maayos. Si Lian, halos hindi makita sa dilim, ay nagtaas ng ulo mula sa kanyang timba. Ang kanyang tingin, matalim at hindi inaasahan, ay nakasalubong ang mga mata ni Gino. May kailangan ka ba, Ginang? O baka pwede mong lisanin ang opisina? May pinag-uusapan kaming napaka-importante dito para sa estado, singhal ni Carlo. Ang tono ay may pagkaayaw at matalim. Ako, napakahusay ko po sa Chinese, Gino Ramirez, sabi ni Lian. Ang boses niya ay biglang naging malinaw at matatag, hindi pinapansin ang tinging may pagkaayaw ni Carlo. Kaya ko pong maging simultaneous translator. Kumindat si Gino Ramirez sa pagtataka. Samantala, tumawa si Carlo, matalim at tuyo. Itong cleaner na to, nakabalot ng panyo hanggang mata. Sa negosasyon bukas, hindi yan nakakatawa. Kalokohan yan. Sino ba ang pinakikinggan mo, Gino? Gusto ko lang pong tumulong. Halos pabulong, nasabi ni Lian habang yumuko para kunin ang timba. Teka, pinatigil siya ni Gino Ramirez. Marunong ka ba talaga ng Chinese? Seryoso ka ba sa bagay na, yan pare? Ang boses ni Carlo ay punong-puno ng paghamak. Yan ba ang solusyon sa problema natin? Kahit pa makabuo siya ng ilang salita at milagro siyang maintindihan ng mga Chinese, tingnan mo naman ang itsura niya. Katapusan na ng mundo yan. Ang itsura niya ang pinakamaliit sa problema natin, sabi ni Gino habang kinukuha na ang telepono niya. Nagdial siya ng numero. Ang boses sa kabilang linya ay kay Dr. Chen, ang kanilang dating kasamahan, na ngayon ay nasa ibang bansa. Dr. Chen, kumusta? Ang kasamahan mo ay naospital dahil sa ulcer at may tsunami kami dito. Tulungan mo naman kami. Pakisabi sa isang babae na makipag-usap sa Chinese. Iniabot niya ang telepono kay Lian,
Hindi man lang alam ang pangalan niya. Tahimik na tinanggal ni Lian ang guwantes niya. Ang kamay na nakita ay malambot, may mahaba at manipis na mga daliri at eleganteng pulso. Ang mga kuko ay maikli, walang polish, pero perpekto ang hugis. Kamay hindi ng cleaner, kundi ng tunay na reyna. Punong-puno ng sorpresa ang babaeng ito. Pumasok sa isip ni Gino. At ang babaeng ito naman ay nagsalita sa telepono sa pinakamalinis at walang accent na Chinese. Ang kanyang pagsasalita ay dumadaloy ng walang patid, parang sinaunang sutla na lumaladlad sa hangin. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam siya at ibinalik ang telepono. Ano, Dr. Chen? Kumusta? Sabik na tanong ni Gino. Napahanga mo ako, Gino Ramirez. Namamangha ako. Sigaw ng boses mula sa telepono. Perpekto. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong kasiyahan sa pakikipag-usap. Nagkukuwento pa siya ng mga klasikong tula ng walang accent. Antas ng native speaker. Hindi ka panipaniwala. Gusto ko siyang makilala pagdating ko. Salamat. Malaki ang naitulong mo sa akin. Pakibigay ng pagbati sa kasamahan na may ulcer at hilingin mong gumaling siya agad. Siguradong bibisitahin ko siya pagdating ko. Nagkatinginan si Gino Ramirez at Carlo Reyes na natigilan ang mukha sa tahimik na pagkamangha. Pagkatapos, lumingon siya kay Lian. Pwede bang, ano ang pangalan mo? Utal niya. Lian, sabi niya. Lian, magbihis ka na. Pupunta tayo kasama ka sa isang napaka-importanting lakad. Kailangan ko talaga ang tulong mo bukas. Tumango si Lian, inayos ang kanyang gamit at naglaho. Baliw ka na ba? Matanda, sigaw ni Carlo. Ganun kadali ka nagtitiwala sa mga kakaibang tao. Paano kung espiya siya na nagkukunwari? May kumatok sa pinto. Pasok! Sigaw ni Gino. Nakatingin si Carlo nang nagulat sa pintuan. Siya ba ay sundalo? 2 segundo at handang-handa na. Pumasok si Lian sa opisina. Natigilan si Gino at ang kanyang deputy parang napatigil. Ito ay isang bagong sorpresa. Lahat sa opisina ay nasanay na makita sa cleaner ang isang kuba. Hindi kaakit-akit na babaeng malapit na mag-retire. At ngayon sa harap nila ay nakatayo ang isang payat. Mataas na babae na may perpektong tindig. Ang buhok ay maayos na nasuklay, patalikod at nakatali sa isang mahaba, makintab na ponytail. Ang malaki, walang hugis na jumpsuit at panyo ay tanging malikhaing panakip lamang. Kung wala ang mga iyon, hindi siya makikilala ng kahit sino. Magaling. Tara na, sabi ni Gino, papalabas ng opisina. Tahimik na sumunod si Lian sa kanya. Sa elevator, umiti si Gino. Hindi mo man lang tinatanong kung saan. Paano kung dalhin kita kung saan at itago? Hindi mo po ako madadala at matatago. Seryosong sagot ni Lian. Bukas ang importante na negosasyon. Logical po iyon. Logical. Maikling ngumiti si Gino. Dumating sila sa isang high-end na butik ng damit. Kinakabahan si Lian na lumingon sa paligid. Huwag kang kabahan, bulong ni Gino. Ito ay pangangailangan sa trabaho. Nagbigay siya ng direksyon sa consultant. Isang mahigpit na business suit, palda na hanggang gitna ng tuhod, blazer, blusa, sapatos na may katamtamang taas ng takong. Inihatid ng babaeng consultant si Lian sa fitting room. Binigyan si Gino ng sunod-sunod na set pero umiling lang siya hanggang sa mamula ang mukha niya sa galit. May problema sa panlasa ang empleyado mo. Magpatawag ka ng ibang consultant o pupunta kami sa ibang butik. Marami pa kayong pagpipilian. Pagkatapos ng isang saglit, dumating ang manager, abala na pinaalis ang hindi magaling na babae. Siya mismo ang pumili ng ilang suit at ilang blusa. Itinuro ni Gino ang isang suit na may masikip na palda at isang silk blusa na kulay silver steel. Ibinigay ng manager ang napiling damit kay Lian sa fitting room. Nang lumabas siya,
Sa wakas ay nasisiyahan si Gino Ramirez na tumango. Sa wakas, ang kailangan. Nakatingin si Lian sa salamin, hindi makilala ang sarili. Ganoon na pala katagal siyang hindi sanay sa ganito. Ganoon na pala katagal niyang nakalimutan na maaari siyang maging ganito kaganda. Umupo ang manager sa harap niya. Inilagay ang isang pares ng sapatos. Nagpalit si Lian ng sapatos at umikot sa harap ng salamin. Napansin din ng manager kung gaano kaganda ang babaeng katabi ng customer na ito. Hindi siguro asawa, naisip niya. Ang tinanggal niya kanina ay bagay lang yata sa isang matandang librarian sa probinsya. Ang mga asawa ng mga negosyante ay hindi magsususuot ng ganyan kahit pabibili lang ng aspirin sa botika. Ito na po ang bayaran. Tumayo si Gino. At ikaw, Lian, suot mo na ang bagong damit. Huwag mo na ulit isuot ang luma kahit sa harap ko. Samantala, nahuli ni Lian ang nakasabit na presyo sa manggas. Nanlaki ang kanyang mga mata at nasamid siya. Ang blusa ay mas mahal pa kaysa sa kanyang buwanang sahod. At may suit pa at sapatos. Ito ay pangangailangan sa trabaho, kalmadong sabi ni Gino habang inakbayan siya. Pangangailangan? Utal ni Lian. Higit pa, bukas ikaw ang magiging mukha ng kumpanya. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa negosasyon. Naging maganda ang negosasyon. Si Lian ay inilipat sa bagong posisyon. Nang mapag-usapan ang tungkol sa mga dokumento, nalaman na wala siya nito, kailangan itong kuhanin muli. Hindi mahalaga yan, sabi ni Gino. Ang kailangan ko ay espesyalista, hindi diploma. Ang diploma ay aayusin natin mamaya. Nga pala, uutusan ko ang hepe ng security, si Benjo Manalo, na asikasuhin ang mga dokumento mo para mapabilis ang pagkuha nito. Hindi na po kailangan. Ako na po ang bahala. Namula ang mga pisngi ni Lian at halata na nag-aalala siya. Ginagawa ni Lian ang kanyang trabaho nang walang pagkakamali, ngunit may gumugulo sa kanyang kalooban. Mas kalmado at balansyado siya noong cleaner pa siya. May bumabagabag sa kanya at halata na hindi siya nagmamadali sa mga dokumento. Baka nga may tinatago siya. At tama ka pala, sabi ni Gino habang kinukuskos ang kanyang baba at tinitingnan si Carlo Reyes. Hindi ko gusto ang babaeng yan. Sinabi ko na sa iyo. Inutusan ni Gino si Benjo Manalo, ang hepe ng security, na bantayan si Lian. Gawa ka ng pabor, Benjo. Alamin mo kung sino itong Lian natin. Parang may pinaplano siya sa mga dokumento. Pangalawang paalala na at puro pangako lang at umiiwas sa tingin. Sayang kung kailangan natin siyang tanggalin. Baka tama si Carlo at may sinusubukan siyang alamin. Gagawin po, boss. Ilang araw lang at bibigyan ko kayo ng report, sagot ni Benjo. Tumango si Gino at binalikan ang kanyang mga papel. Pagkatapos ng 2 araw, kumatok si Benjo Manalo sa opisina ni Gino. Hirap na pigilan ng kaba. Ano, Benjo? Nakikita ko sa mata mo. May interesante kang nahukay. Nag-leak ba siya sa mga kalaban natin? Hindi naman ganoon, Gino. Pero may nahanap akong medyo interesante. Ito, tingnan mo. Ang galing pala ng babaeng to, ang cleaner natin. Dinaanan ni Gino Ramirez ang unang mga pahina ng dosye at napasipol. Ganun pala. Bakit siya nagtatago? Kung ganoon, ang tanong, gaano katagal siya magtatago at para saan? Talagang punong-puno siya ng sorpresa. Yumuko siya sa intercom at nagbigay ng utos. Marisa, pakisabi kay Lian na pumunta dito. 2 taon, nagtago si Lian sa mundo, sa buhay na kumuho ng ilibing niya ang kanyang ama. Si Roberto de la Cruz, ang kanyang ama, ay isang negosyante. Isang taong sinasabi na parang si Haring Midas, ginagawang ginto ang lahat ng mahawakan. Ngunit hindi niya maibigay ang lahat ng yaman ng mundo para sa kalusugan ng kanyang asawa, si Clara.
Siya ay napakaganda. Sila ay isang magandang pares. Parehong matangkad, may malinaw na mga mata, parang mga dayuhan mula sa ibang dimensyon. Si Roberto ay nabuhay para sa kanya, huminga para sa kanya. Handa siyang ihagis ang lahat ng yaman ng mundo sa paanan ng minamahal, bumili para sa kanya ng mga bahay sa bawat bansa, at siya naman ay tumatawa lamang. Paulit-ulit na wala siyang kailangan, maliban sa pagmamahal nito at isang anak na pinapangarap niyang ibigay dito. Naghihintay siya, umaasa, pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng desperadong hakbang. Mga biyahe para magpakonsulta, pagpili ng mga klinika, IVF, at pagkatapos ay umiiyak siya pagkatapos ng mga kabiguan kapag hindi kumakapit ang embryo. Bakit hindi ninyo naiintindihan? Hindi yan embryo. Yan ang buhay kong anak. Anak namin ni Roberto. Ginawa siyang aliwin, inalok ng bagong subok. Sa wakas, sa isang klinika sa Switzerland, nagtagumpay sila. Takot si Clara huminga. Nagdadalang taon na siya ng ika-4 na buwan. Maayos ang pagbuo ng bata, ngunit malaki ang takot ng mga doktor para sa kanyang kalusugan. Maraming hormonal injection ang hindi naging mabuti sa kanya. Lumitaw ang pagkahilo, talamak na pagod. Sa kasagsagan ng isang regular na pagsusuri, bago ang IVF procedure, parang kidlat sa kalangitan, dumating ang diagnosis. Malubhang sakit sa dugo. Hindi na maaari ang pagbubuntis. Pinilit ng mga doktor na ipa-abort at agad na simulan ang gamutan. Ngunit nag-impake si Clara ng mga gamit at tumakas mula sa klinika. Pinagulo ni Roberto ang buong mundo. Paano ninyo nawala ang asawa ko? Ano ang ibig sabihin ng nawala? Hindi po ito isang restricted area, doktor. Pagdadahilan ng doktor. At hindi po kami nagpapakulong dito. Kusa po siyang umalis. Kahit gaano kabaliw si Roberto, parang lumubog sa tubig ang asawa niya. At pagkatapos, paglipas ng panahon, siya mismo ang nagpakita. Lumabas, umupa siya ng maliit na kwarto sa isang matandang babae malapit lang. Natapos niya ang pagbubuntis. Siya mismo ang pumunta sa klinika para manganak at para mamatay. Umiyak si Roberto. Hinahalikan ang mga kamay nito. Sinisisi ito kung bakit nito siya ginawa. Pero may dahilan ako, bulong nito. Hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan. May maiiwan akong marka sa mundo. Nakita ni Roberto ang bagong silang na sanggol na babae, ngunit wala siyang naramdamang emosyon para rito maliban sa inis. Ang kulubot na nilalang na ito na may kulay rosas, walang ngiping bibig ay kinuha sa kanya si Clara. Hindi naging epektibo ang therapy at ang kanyang mahal na asawa ay tahimik at mabilis na naglaho. Parang kandila. Parang namatay si Roberto sa loob. Kasama si Clara, inilibing ang kanyang puso. Seryoso siyang nag-isip na tapusin ang sariling buhay. Ngunit ang munting Lian na pinangalanan niya sa kanyang ina, ayon sa hiling ni Clara, ay napunta sa maaalalahanin ng mga kamay ng yaya, si Lola Emilia. Ang babaeng ito ang naging yaya nilang dalawa. Unti-unti, nagising si Roberto. Nagsimula niyang mapansin ang kanyang anak na babae at namangha nang matuklasan na ang batang babae ay eksaktong kopya ni Clara. Ako, Roberto, masaya si Lola Emilia, tahimik na dinudura sa kaliwang balikat. Po, para hindi malas. Pumangon na ang mahal ko. Salamat naman sa Diyos. Siguro magkakaroon ng bata ng ama kung nawalan siya ng ina. Mahal na mahal ni Roberto ang kanyang anak na babae. Ibinuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal dito. Ang batang babae ay lumaking malambot, masunurin, sumasandal sa ama, parang kuting, at kailanman ay hindi siya nakaramdam ng pagtanggi sa kahit anong bagay. Hindi siya tumitingin sa ibang mga babae, kailanman, hanggang sa isang hindi malilimutang araw. Tumawag na siya kay Lian, nangako na may isang mahalagang bagay lang siyang tatapusin at pagkatapos ay agad na siyang
pupunta rito. Isang Spanish partner na magkasama silang magtatayo ng isang malaking shopping mall na may malaking inayos na lugar, puno ng mga puno. Ang translator ng Spanish partner ay isang batang babae na muntik nang masira ang negosasyon dahil nakatingin si Roberto sa kanya ng may pagtataka at nakalimutan niyang makinig sa sinasabi. Siya iyon, kahit ang pangalan niya ay kapareho, Clara. Pareho ang mga galaw, pareho ang tingin. Sa unang pagkakataon sa mga taong ito, nakalimutan ni Roberto ang pangako niya sa anak na babae na magmadali pa uwi. Sa katunayan, hindi siya umuwi noong gabing iyon na natili sa kwarto ng magandang babae. Umibig siya parang binatilyo. Bumalik sa kanya ang Clara niya, eksaktong kopya. Kailangan pa bang sabihin na agad siyang nag-propose? Nagpakasal sila sa isang marangyang kasal at ang bagong asawa, si Sofia, ay lumipat sa bahay ng kanyang asawa. Naku, anak, iiyak ka sa madrasta mo at pati ako iiyak din sa'yo. Buntong hininga ni Lola Emilia habang nagsusuklay kay Lian. Parang tinamaan ng tadhana. Hindi planong maging ina ni Sofia sa anak ng iba. Meron na siyang sariling handa, kasing edad ni Lian, si Patrick. Hindi kamukha ni Patrick ang kanyang ina, maliban sa ugali. Parehong mayabang at makasarili. Nakalimutan ni Lian ang mga regalo, mga biyahe kasama si tatay sa dagat, pati na ang gabi-gabing pag-upo sa bahay na silang dalawa lang. Ngayon, abala na siya sa kanyang bagong asawa. Literal niyang tinitingnan ang bawat salita nito, nakukuha ang bawat sinasabi nito at hindi napapansin na ang Sofiang ito ay hindi katulad ng Clara na minahal niya. Kinumbinsi ng asawa si Roberto na ipadala si Lian mag-aral sa malayo hanggat maaari sa London. Ito ay ipinakita bilang pag-aalala sa kinabukasan ng dalaga upang makuha niya ang pinakamahusay na edukasyon. Gaano man kaawa-awa ang pagmamakaawa ni Lian na huwag siyang ipadala, hindi nagbago ang desisyon ng kanyang ama. Inaalagaan namin ng nanay mo ang kinabukasan mo. Wala po akong nanay. Patay na po siya. May tatay lang po ako. Pero maging yan, nawala na po sa akin simula noon. Matigas na sagot ni Lian. Oh, nakikita mo. Galit siya sa akin. Sabat ni Sofia at malungkot na pinigilan ang kanyang mga labi. Maingat na pinahiran ang kunwaring luha sa perpektong make-up na mata. Sabi ko na, gaano man ako magsikap, iba ako, masamang madrasta. Malikal yan, si Patrick din ay lilipad para mag-aral. Sinubukang kumbinsihin siya ng kanyang ama. Sa huli, nagtapos ang lahat sa pagluha kasama na ang pagluha ni Lola Emilia. Umiyak siya at nag-impake ng mga maleta. 6 na taong malayo sa kanyang tatay ang hindi nasayang para kay Lian. Nagpapadala siya sa kanya ng pera. Binabati siya sa mga okasyon, Pasko at kaarawan. Ngunit hindi makalipad si Lian pauwi. Sabi ng tatay niya, mas mabuti iyon para sa kanya. Kahit si Patrick ay lumilipad pauwi ng 4 na beses sa isang taon para bisitahin ang kanyang ina. Sinubukang kumbinsihin ni Lola Emilia si Roberto. Ngunit parang zombie siya. Paulit-ulit na sinasabi na mas mabuti iyon para sa anak. Naging ulila ang bata at mas mabuti ito para sa kanya. Mag-isip ka, Roberto. Oras na para tumawag ng exorcist. Kinulam ka ba niya ang mangkukulam na ito? Ang ibig niyang sabihin ay ang asawa nito. Pagkatapos noon, nagbayad si Lola Emilia para sa kanyang mga salita. Tinanggal siya ni Sofia sa bahay, kumuha ng ibang katulong. At muli, walang sinabi si Roberto. Pinaalala lamang ni Sofia sa kanya na hindi siya dapat mag-alala at dinalhan siya ng kanyang mga gamot. Ilang taon nang umiinom si Roberto ng mga gamot sa puso, mahina na ang puso niya. Wala, maaga o huli, lahat ay malalantad. Makikita niya kung sino ka talaga. Bulong ni Lola Emilia
habang umaalis sa bahay ni Roberto na may maliit na maleta. At ito nga ay nalantad. Hindi sinasadya ni Roberto na narinig ang usapan ni Sofia at Patrick at sa isang saglit ay naliwanagan. Lumabas na matagal nang nagpaplano si Sofia upang mahuli siya sa kanyang mga bitag. Nagdaan siya sa ilang plastic surgery, nagpakulay ng buhok, masusing ginaya ang lakad, galaw at tono ng boses ni Clara upang gawing kopya ang kanyang sarili ng kanyang namatay na asawa. At samantala, niloloko niya ito at ninanakawan. At bukod pa doon, ni isang araw ay hindi niya ito minahal. Matagal na nakaupo si Roberto, parang natulala. Anong ginawa ko? Pinatalsik ko sa bahay ang sarili kong anak na babae para hindi siya makagambala sa babaeng ito sa pagkuha ng pera ko. Sumpain ang pera na yan, inagaw nito sa akin ng aking pamilya, pinalitan ng peke. Para saan? Nung gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nalasing siya at naospital sa cardiology. Naku, iho, ganyan kalasing. Pagpapakamatay, yan sa kondisyon ng puso mo. Bakit mo pinabayaan ang sarili mo? Hindi ka dapat iinom, hindi ka rin dapat sumisinghot. Baka mula lang sa malayo at sa salamin ng bintana. Pinagalitan ng propesor habang pinag-aaralan ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Hindi po ako umiinom, doktor. Depensa ni Roberto. Umiling ang doktor. Aba, halata naman. Katangahan ko po iyon, pero hindi na po mauulit. Pinatawag ni Roberto ang hepe ng security ng kanyang opisina at inutusan itong gumawa ng dosye sa kanyang asawa. Nang mabasahan ito muli, halos gusto niyang uminom muli upang malimutan ang kanyang katangahan. Ang naisip niya at narinig mula sa usapan ng kanyang asawa at Patrick ay maliit na bahagi lamang ng iceberg. Binasa muli ni Roberto ang dosye tungkol sa isang Sofia Lozano at nalaman kung magkano ang nakuha nito sa kanya sa mga taong iyon. At samantala, patago siyang nakikipag-ugnayan sa isang lalaki na kasama niyang nagplano ng mga malalayong bagay at kung saan niya isinilang ang kanyang anak na si Patrick. Bago niya naabot ang kanyang pinapangarap na layunin, ang mapangasawa si Roberto de la Cruz. Agad niyang pinatawag sa kanyang kwarto ang isang abogado at inutusan itong maghanda ng mga dokumento at tapusin ang kanilang kasal. Maraming sapat na dahilan, salamat sa kanyang pag-alok na magkaroon ng prenuptial agreement bago sila ikasal. Nooy nasaktan si Sofia, ngunit nagkunwari na gusto niya rin ito. At pagkatapos ay unti-unti at sistematiko niyang inihahanda si Roberto para sa sakit sa puso, hinahalo sa kanyang pagkain ang mga kemikal at pagkatapos ay pinapakain ng mga tablitas upang pagkatapos ng kanyang kamatayan ay makuha niya ang lahat ng kanyang pag-aari upang hindi makagambala ang kontrata sa kanyang mga plano. Tanga, napakatangang. Anak ko, mapapatawad mo ba ako? Plano niyang ibalik si Lian, pauwi, at si Lola Emilia at ayusin ang lahat. Ngunit hindi na niya nagawa. Hindi nagdaan ng walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap na maging sanhi ng sakit sa puso sa kanyang mayayamang asawa. Namatay si Roberto bago siya makauwi. Hindi na nakaabot sa discharge. Ang tanging nagawa niya ay mag-asikaso ng diborsyo at baguhin ang testamento sa kanyang anak na babae. Binura ang anumang pagbanggit kay Sofia sa dokumento at hinirang bilang tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang pag-aari ang kanyang anak na babae. Nang dumating ang nagluluksa na si Lian para sa libing ng kanyang ama, hindi man lang siya pinapasok ni Sofia sa kanilang bahay para maligo at magpalit ng damit na pangluksa. Sa halip ay pinatuloy siya sa hotel. Sinabi nito na iniwan ng ama ang lahat sa kanya at wala nang magawa si Lian dito. Ito ang laro nito, isang bluff, upang sirain ang loob ng kanyang madrasta
at pagkatapos ay guluhin ang isip nito sa kanyang sariling paraan at pilitin itong pumirma ng mga papel pabor kay Sofia. Sa hotel, nanakaw ang maleta ni Lian kasama ang kanyang mga papel, dokumento at pera. At ng gabing iyon, may pumasok sa kanyang silid at sinimulan siyang sakalin. Dito nagpasya si Lian na magtago saan man basta walang makakakita. Noong gabing iyon, hindi sinasadya siyang nakawala mula sa matibay na hawak at sumigaw. Walang mga masasamang tao ang natagpuan sa silid siyempre. Ngunit hiniling niyang dalhin siya mula sa hotel patungo sa pulisya kung saan siya nanatili hanggang umaga. Nagsulat siya ng pahayag tungkol sa pagkawala ng mga dokumento. Kinagat ni Sofia ang kanyang mga daliri at sinumpa ang kanyang madrasta. Pinagalitan ng sarili sa sarili niyang kakulangan sa pag-iisip. Nagkamali siya. Dapat pala ay itinago niya ang hangal na ito sa kanyang tabi at nilinlang. Hindi pinaalis. Kaya siya nagtago. Marami pang planong gawin si Sofia at ngayon kailangan pa siyang hanapin. Nang makuha niya ang sertipiko sa halip na pasaporte, umupa si Lian ng maliit na silid sa isang lumang apartment building sa labas ng lungsod at naging cleaner sa kumpanya ni Gino. Ayan, ang iba, alam ninyo na, puntong hininga ni Lian. Nakikinig sa kanya si Gino at Benjo, nakanganga at nakalimutan nilang isara ang mga bibig nila. Ayan, detective pala tayo, hingal ni Gino. Benjo, tulungan mo naman ang dalaga. Kailangan nating maibalik ang katarungan. Alam mo ba, Lian, na ikaw ang ganap na may-ari ng lahat ng minanang ari-arian? Lumingon siya kay Lian. Naguguluhan siya. Ano? Ibig sabihin, sabi po ng madrasta ko, wala po akong anumang pag-aari na lahat po ay naipangalan ni tatay sa kanya. Isa pang kasinungalingan, malamig na sabi ni Benjo. Maaari kang bumalik sa bahay at ang kailangan mong paalisin ay sila at hindi ako magiging maingat sa kanila. Nanginig sa takot si Lian. Hindi ko kaya. Takot na takot ako sa kanya hanggang ngayon. At iyan ay nalulutas agad-agad at wala kang dapat katakutan. Ngumiti si Gino. Sasama sa iyo si Benjo bukas. Sa totoo lang, bakit bukas pa? Ngayon na kayo pumunta. Pinapayagan ko kayong dalawa na umalis para ngayon. Ayusin ninyo ang mga usaping pampamilya. Nang makita ni Sofia si Lian sa pintuan ng kanyang mansyon, kasama ang isang malaking lalaki na parang gorilya, natigilan siya. At anong ginagawa mo dito? Nakita niya dito. Kung hindi mo alam, itinulak siya ng higante gamit ang kanyang balikat habang dinadala ang maleta. Tahimik na nasamid si Sofia, hindi makahanap ng mga salita. At ikaw ay hindi nakatira dito. Simula bukas, maaari ka nang mag-impake ngayong araw. Patuloy, nang hindi ka aya-ayang higante. Mula sa pangalawang palapag, bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng satin na robe at nagsimulang magtanong. Sofia, sino yan? Bakit biglang dumating si Lian? Inimbitahan mo ba siya? Sino itong matangkad? Itong matangkad ay ang kanyang nobyo at hindi na kailangan imbitahan si Lian, siya ang may-ari dito. Kalmadong sagot ni Benjo, hindi man lang nagpakilala. Namula si Lian. Hindi nawala ang mga insidente ng gabing iyon. Bumaba si Benjo sa garahe, nagising ng ingay. Lumabas, aktibong nag-iimpake ang pamilya ng mahahalagang gamit sa kotse upang mailabas ang mas marami mula sa bahay. Kalmadong umiling si Benjo. Hindi ko inirekomenda. Baka magka-criminal case na ang buntot ay pagnanakaw sa malaking halaga at ang ulo ay pagtatangkang pumatay. Hindi ba kayo ang sumakal kay Lian doon sa hotel? Maligaya kayong magpapahinga sa kulungan. Ginawa niya ang ngiti ng isang sawa. Nanginginig ang mga tuhod ng lalaki. Hindi ako sumakal. Tinatakot ko lang. Pero ako hindi nagtatakot. Basta ikukulong ko kayong dalawa ng matagal. Matigas na sabi ni Benjo.
Pagkatapos ay dinala ni Lian pauwi si Lola Emilia at sinabi na hindi na niya kailangan magtrabaho kundi maging kasama lamang bilang kapalit ng tunay na lola. Kagalakan ko, mamamatay ako sa lungkot, sanay akong magtrabaho. Kung ganoon, lulutuan ninyo ako ng pancakes na may maple syrup tuwing umaga. Kung gusto ninyo, ngumiti si Lian. Lumapit ang yaya kay Lian at bumulong. At itong Gulliver, siya ba ang nagbabantay sa iyo ngayon? Napakalaki. Takot na takot ako sa kanya. Pero kasama siya. Wala akong kinatatakutan. Ngumiti si Lian. Wala sa mundo. Aba, salamat naman sa Diyos. Kung ganon, kampante na ako para sa iyo. Pinahiran ni Lola Emilia ang kanyang mga mata gamit ang apron. Sige, pupunta na ako at ipagluluto kayo ng pancakes. Totoo. At abala siyang lumakad patungong kusina upang magluto ng pancakes na may maple syrup para ipatikim sa mahal niyang apo at sa kanyang 2 metro na nobyo. Mas maraming pancakes ang kailangan lutuin para sa higanting yan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng inyong komento. Napakahalaga nito sa amin.